Good day mga ka-JT sa Akalam, magandang tanghali po sa inyo. At ito po, inabot na naman sa akin yung susi ng sasakyan ni Manager number 2 ni Ate Janet. At ayan, palabas po ako sa aming baryo. Yan o ay, alam nyo na, Calamba City rin po to, pero Pansol po yan. Habang palabas po ako dyan, napakainit, nagmamadali po ako dyan para ako nagja-jogging dyan. At tatapos ko lang po maligo. At shoutout sa kakilala kong tuwing ikalawang araw naliligo. Shoutout sa iyo, yung amoy umok, amoy alimuom. At ayan po yung ano, at medyo madumi po kasi walang pasok ang mga bata, kaya ang dami po naliligot nagbababa dyan. At after ko po makalampas po doon, ayan na po, napakalinis po ng kotse ni ate. Ayan, pasok na po ako dyan, napakainit po, nagmamadali po ako dyan. Pinastart ko po yan, tapos pinalabas yung init. At ayun, after ko pong makaikot, ayun po, papalabas po na ako ng Pansol niya, harap ng Villamia. Meron po dyan mga sari-sari store, gawaan ng motor. Tapos marami pong mabibilihan dyan. Sobrang init po niyan. Marami po akong nadaanan dyan. Shoutout sa dating artista si Sebastian Cordero. Shoutout sa iyo. At after ko po nun, syempre magpapakitang bida. Lagi po yung ganyan, magpapakit lang po. Ayan, dinaanan ko po dyan si Ate Janet. Tayon, pagkadaan ko po kay Ate Janet, ayan, inantay ko lang po siya dyan. After po dyan, diretso naman po kami kay Manager number 1. At ayan po yung National Road, walang traffic. Andyan po, dadaan po tayo sa alma mater ko nung elementary, Barreto. Diyan po nag-aaral yung aking BFF na si Ate Baby Jollibee. Shoutout sa iyo, Ate Baby Jollibee. Meron akong CCTV talaga dyan. At ayan po, buti na naman po, walang traffic yung lakad namin ganyan. Ewan ko po kung saan ang punta namin, pero mamaya pa malalaman ko po kung saan po talaga kami pupuntang magkakapatid. At ayan, naisipan lang po siguro magala at may bibiliin para sa resort, kaya kailangan ko pong magmaneho sa kanila ng... At after ko po matapos yung yung highway na papunta kay ate, ayan, binusinahan ko na po siya, si Manager number 1. Ayan po yung niya. At may inabot lang po ako dyan, bumaba po ako dyan, may inabot ako kay ate na matagal na kay Ate Janet na pinabibigay at pinabili sa, alam mo na kung saan namin. Tapos after po nan, lumabas na po si Manager number 1, si Ate Monet. At yun, ayan, ang init-init, may aayusin pa yan dyan. Ayan, inilagay lang po dun sa kotse niya yung yan, hindi ko alam kung carpet o ano ba yan, basta yan, goma yan. Ayan, pagkatapos nyan, dumiretso na yan dito sa sasakyan. Nantay lang po namin dyan. At after po nun, eto na po, National Highway na po, SLEX. Ayan po yung SLEX. Tapos nag-skyway po ako dyan, pero meron po akong dinaanan iba. Ayun, nalaman ko, Divisoria raw daan namin, kaya dumaan ako doon sa may papunta kay Diwata. At ayan po, isa may mga after ng MOA na malimit na sinasabi. Ayan, may mga na-parking naman, ganun. Sinasabi ni Diwata, pero syempre, bakat nga naman ayaw nilang i-record yan. Ayan, dyan po ako duman sa may Makapagal. Dahil po sa may Quirino, traffic, ginagawa po yung kalsada doon, yung kabilang way, kaya ayaw ko na po duman doon. At ayan po, after ko po doon, ayan, lalampasan ko po yung GSIS, dyan po sa may MOA yan. At ayan po yung makikita nyo, after GSIS, makikita nyo na po yung Diwata Overload Pares. Hindi na ho kami pumila dyan, sobrang haba po. Baka po pati natikitan ako o ma-recar yung sasakyan. Kalimitan ho dyan, nire-recar po. Pero ayan po, may mga pila rin po dyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Overload Pares ni Diwata. Ayan po, haba ng pila. Ka-JT sa Akalam. Kung kayo pupunta dyan, magtitis lang po kayo, pero syempre sa 100 pesos na bibilihin mo dyan ay sulit na. At after po nun, nagutom si Manager number 2, nagyaya. At ito po, baka naman, ayan po, pumasok ko kami dyan. Alam nyo na, mananangalian kami, pero 2:30 na ng hapon yan. Ayan si Manager number 1, Manager number 2. Ayaw ni Ate Mona dyan, mainit daw, lumipat naman kami sa kabila, pero nauga yung pinaglipatan namin lamesa. Ayun, tinuro ni Manager number 1, doon daw kami. After po namin kumain, ayun, dumiretso na po kami dito sa Divisoria. At doon ako dumaan sa may Binondo Bridge na sa panahon ni Duterte pinagawa. Ayan po, sa may Intramuros po ako dumaan. Tapos ayan, dinaanan ko po yung Binondo Bridge na pwede ka magbike. Meron pong bantay dyan na pulis.
Kaya hindi po pwedeng magtagal or pwede siguro magpa-picture basta may bantay dyan pulis. Kaya nakita ko po siya dyan na laging may bantay. Tapos dinaanan namin pauwian, talaga meron bantay. Sobrang init lang kaya nasa lamig lang. Siguro at binagbabawalan bawal mag-stay syempre National Road yan. Binondo Bridge na yan. Ang labas po niyan, doon na ho kayo sa may Binondo Church. Kakanan lang po kayo dyan. After niyan, syempre, ito na po, pasok na po ako sa may papuntang Ilaya. Ayan, medyo traffic. Pero may mga pulis din po dyan nagpapaabante. Kaya hindi na ho ganun kagaya dati ng Divisoria ay sandamakmak na traffic. At magtatagal ho kayo sa highway pa lang. Hindi na ho. Dahil ho laging pinaabante ng mga kapulisan dyan para hindi nga naman nakakaabala. Tapos yung mga jeep na namamasada dyan. Hindi na ho ginagawang terminal yan. Basta ho dire-diretso lang. Saglit na minuto lang. Paalisin na po ng kapulisan. At ayun, medyo maluwag na po dyan. Yan yung pong dating old na Divisoria na sa kaliwa niyan, papuntang Ilaya. Yung diretso ho niyan, papuntang Tutuban. Tapos ayan, after po nun, ayan. Bumarada na po ako sa 168 basement 3. At ayan, Major number 1, Major number 2. Namimili na. Siyempre, happy na yan. At yun, pinunta lang naman po namin dyan talaga ay yung sa resort. Yun ang inaano ni Ate Mona. Siyempre, hindi magpapakita ang JT Sakalam. Hindi magpapakita sa video. Ayan po. Mekos lang po kami dyan. Dire-diretso lang po. Tingin-tingin. Tapos hinanap po namin yung suki ni Major number 1 na bilihan ng mga ilaw kasi doon nakakamura. Tapos kaya kami napunta dyan mapamili ka para sa resort na mura tapos aagala ka pa. Ayun naman po yung purpose dyan ng mga kapatid ko. Ayun, dire-diretso lang yan. Alam na po nila yung pupuntahan na yan. Basta turo lang po ako ng turo. Ganon, dito, ate, kaliwa, kanan, ayan. Hindi naman po natin kabisado yan. Pero syempre, medyo may konting kaalaman. At after po nun, ayan, narating na po namin. Ayan, malaki na po ngayon ng pwesto niya. Dati yun, napakaliit ng pwesto niyan. At yun pala, ni-renovate. Tapos yun, turo si Manager number 1. Eto, ayan, ilaw. Lahat to nang binili dyan ni Ate Monet, ilaw sa resort yan. Pinapaganda niya po yung resort. Tapos si Manager number 2, ayun, naghahanap ng mga, mga kailangan niya, face mask, short, ganon. Ayun, after po niyan, mga kapamilya, kami po ay umuwi na, mga ka-GT Sakalam. Babay na po.